Ayun. Tapos yung mga nanay na dyan, binabati ko kayo ng Happy Mother's Day. Ito ay araw ng mga nanay. Yan. Happy Mother's Day. Sige nga, sigaw natin, Happy Mother's Day! Yan. We love you mga nanay. Yan. So, yan, mga galing pa ng swimming. Pero, as we celebrate Mother's Day today, we also celebrate the goodness of God. Amen ba? Amen. So, ayun, sineselebrate natin yung goodness ni God. He is the one who gives us strength. He is the one who is glorified and will be glorified in our lives. Amen. So, inaanyayahan ko lahat na tumayo. Tayo tayo lahat. Yan tayo. Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon. Yan, siya ang magbibigay ng panibagong sigla. Tayo ay tatakbo pero hindi tayo mapapagod, no? Lalakad, hindi tayo mahahapo. Lilipad na tulad ng mga agila. No? So our strength is in God. Palakpak tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya mo, Diyos! Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapago. Maghihintay na ang may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Minsan pa, tatakbo, ngunit di mahapo.
sigla. Tuloy-tuloy lang! Tulad ng agila, tayo ay lilipad. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga papa. Tayo ay magdadala. Ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos. Minsan pa, tulad ng mga agila, sabay-sabay. Mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga papa. Tayo ay magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos. Sabay-sabay! Halika na, tayo na, ipahayag, ipahayag ang tagumpay niya, ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Ito panahon, di na uso ang backslide. Ito panahon ng pagbabalik. Magbalik tayo sa Panginoon, sa Kanyang presensya. Sama-sama, magapoy sa ngalan niya. Ang gawa na Diablo ay inuugin na. Sabay-sabay, awitin mo! Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Sabay-sabay, let me hear you! Halika, humayo na, ipahayag, ipahayag ang tagumpay niya. Sabay-sabay! Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Tara! Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa lakas na iyong binigay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na inalay mo. Salamat, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na dapat pagalatin sa aming mga buhay. Diyos ka sa amin, O Diyos.
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa amin. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat, O Diyos. Wala kang katulad. Naglain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan. Nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Kailangan ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, ikaw lamang, aming Ama. Aming Ama, ikaw lamang, oh Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang. Come on, sing it out. Sa'yo ang aming awit, Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Sabihin natin, ika'y nag-iisa, O Diyos, walang katulad. wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, wala kang katulad, nag-iisang Panginoon. Ikaw ang Diyos, ikaw si Jesus, ikaw ang hari ng lahat, wala kang katulad. Ang papuri ay sa'yo lamang, Panginoon. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Ika'y Salamat, Panginoon. ika'y Nag-iisa. ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan.
God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Pagpalain mo nawa kami na makakarinig na yung salita, O God. Naway ito yung may sa buhay namin, O God. Sa Panginoon, maraming salamat. Yung lamang po, O God, we praise you, worship you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, pwede po tayo. Ano nga ba ang medyo tungkulin ng mga nanay sa akin? Bakit ba napakahalaga ng nanay? Okay, sa Proverbs, ito pong verse na ito, sa buong saysayan ng Biblia, ito yung sentro ng pagiging isang tunay na ina. In Proverbs chapter 31, beginning verse 10 to 31, sa buong kasaysayan po ng Biblia, yan yung dinidescribe kung ano ang nanay yan. Meron na akong ilang verse na babasahin sa Tagalog, then mamaya pag-usapan natin. Sabi yan, ang nanay, sabi din po sa verse 26, nagsasalita siya na may karunungan, nagtuturo na may kabutihan, masipag siya, alagang-alaga ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay mandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantipalaan sa kanyang ginagawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Galing, ano? So, yun yung ng Proverbs. Pag binasa niyo po hanggang 31, marami pa po yan. Kaya lang masyado tayo mahaba. Okay. Ang pagiging isang nanay po, ang sabi ng Biblia, meron tayong, okay, sabi dito, may makikita tayong apat dito sa verse, babasahin natin, pero hindi tayo doon magbibigay ng focus. Una, ang isa daw kong nanay ay industrious, ayon sa verse 30, ito po ay isang industrious. Pagdating sa verse 20, sabi nga, charitable, mapagbigay, diba? Mapagkalinga. Sa sumunod, sabi dito, ang isa raw kong nanay ay homemaker. She takes care of her husband and children. And another one, she does supplements the homes. O sabi nga yun, the home's income. Inat yaman. At sabi nga, ang isa daw best mom ay makikita sa pagaling na accounting. The accountant ang nanay. Kung merong pinakamagaling na accountant ang nanay, no? Alala mo yung dati ni Kuya Robert. Sabi ni Kuya Robert, no, one time, nung araw pa, nandito ko hindi pinakalimutan. Nag-aaral daw siya nun sa Kuya Robert kasi graduate ka ng USTN. No? Sabi niya, kung nag-aaral daw sila, tinatanong siya kung kanya mga klase ko, yung trabaho ng tatay ng nanay. Sabi niya, ang nanay ko, accountant. O, diba? Accountant, bakit? Kasi pinakamagaling mag-budget ang nanay. Ako, alam ko po, yan yung namimiss ko kayo. Hindi ko alam kung paano i-budget yung pera ko. Tutulong ko, bago dumating yung allowance ko, wala na akong pera. Bakit? Kasi sanay ko ako na ang asawa ko nagpapagit ng natin. Ang galing na accountant ng asawa ko. Oh, yes, I know accountant si graduate siya. Napakagaling ng accountant. Bakit? Kasi sa kanila, sa kaliinan na ibinibigay kong allowance sa kanya, he knows how to budget. No? Ano niya? Yung buong detalye, nagugulat nga ako, minsan may nag-iipon pa siya. Lalo na, totoo po yan, lalo na, minsan ang kapatuwa kami ng bayan, libre naman ang budget namin. Kahit may sakit na siya. Pero pag sinabi niya, ganito ka na natin, parang pagpapagawa tayo, kasi wala tayong pera, hindi, meron, may naipon ako. Sabi, hindi, may naipon ako. Talagang makita mo, sabi ko, galing na accountant ng asawa ko. Bakit? Kaya nga sabi ko, doon ko na patunayan, hindi ang laki ng kinikita
pamamagitan ng isang babae o ng isang lalaki o ng pamilya kung hindi kung paano mo binabudget at kinikita mo. Kasi sabi ng Proverbs, sabi doon ay ang nanay is supplements the homes with the income. Okay? Dito po, may mapakikita tayo na how to be a good mother that brings an influence. Anyway, ang ating team natin, ang ating team ay mother that makes difference. Meron niya sa harapan, hindi lang kayo connect. Laging may connect. Sabi nga ay, how to be a good mother that makes an influence. So ating objective, sabi nga, ang lahat, sabi nga, to have all become aware of the importance of the role which God's made for a woman. Sabi nga po, meron ang siya daw sa pinaka-special na ginawa ng Diyos ay ang babae. Bakit special ang babae? Yung palagay niyo. Bakit special ang babae sa lahat ng kalikasan? Yeah. Dahil ang babae ay galing sa kadyang ng lalaki. Ang lalaki ginawa from the galing sa alikabok. Kung paano ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa, lahat ng bagay na nasa lupa, pero kaiba ang paglikha sa babae sa pagkatya ay galing sa tadyang ng lalaki. So kapag yung tadyang. Diba? Hello? Oh. Dito kinuhin. Sabi ng Biblia sa kaliwa. Sa tadyang kinuha, sabi nga, malapit sa puso para daw to take care. Hindi kinuha sa batok, hindi kinuha sa paa, o sa pinti para tadyakan na. Para sa palit. Dito sa tadyang to take care. Sabi nga niya. E bakit ito nagkasala si Eva? Sabi nga. Ito, eh bakit po nung nagkasala si Eva? Sana ginawa ng Diyos, pinatay na lang si Eva, gumawa uli siya ng babae. Bakit hindi ganun ang ginawa ng Diyos? Eh sabi ko, simple na. Eh kung gumawa si Lord ng another woman, nagkasala, papatay na naman niya. Ubus ang tadyang ng lalaki. Ginawa naman. So ang ginawa ng Panginoon, nagbigay naman siya ng magandang magagawa, kaya nga may Biblia. So, paano sabi nga, paano ba, so how to be a good mother that makes an influence? So, merong dalawang bagay na binigay dito, pero mamaya meron dito. Okay, una, blessing to know that God has given a woman that two special role to be a wife and to be a mother. Ano ba ito? Number one, to be a wife, suitable partner to her spouse or husband. Suitable to. Ibig sabihin, akma. So, ang unang role ng babae ay kayong mga talata na madalagiting lahat ang gusto maging nanay. So, ang pagiging ng nanay ko ay hindi na nakawalagan kay anak. Diba? Kung ikaw ay babae at nagsasawa ka, nanay ka, bakit may anak ka pa o wala ba? Hindi ka rin. Kasi may spouse ka. Ang kalahati kasi ng puso ni nanay ay spouse sa kanyang asawa. Magiging tayo. Okay, sabi ka, to be a wife, suitable partner to her spouse or husband. Next, to be a mother and to impact the blessing of life among the children. Ayon po sa pag-aaral, ang malaki raw kung bahagi sa buhay po ng mga anak ay dahil influensya ng nanay. Naniniwala ba kayo doon? Hello? Malaki po ang bahagi o influensya ng nanay sa kanyang mga anak compare sa influensya ng nanay. Kahit mag-search kayo. Wala lang akong eksaktong percentage na nakuha. Sabi nga, it is all marvelous that Jesus became a man
entered into this world born of a woman. You know? Pati ang Panginoon Jesus pumunta sa lupa at ipinanganak ng isang ina, ng isang nanay. So, even Jesus Christ, meron siyang nanay. Sabi ko nga sa inyo, by God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, meron ang tumagilapang God the Mother. Meron ba? Wala akong natakot sa Biblia. Pero ang malinaw si Jesus Christ, hindi na anak ng isang babae. A blessed woman, si Mary. Diba? Hindi na anak ng blessed woman. Okay, number 2, special woman to be a mother. Sabi nga, giving birth does not only make a woman a mother. Yun, kung pinagin ko kanina. Hindi ka nagiging mother dahil nanganak ka na. A mother is a person who is willing, a mother is a person who is willing to take responsibility to investing time or investing life into another human being who is totally dependent upon her or to do so. Wow. Kung ikaw ay handa, mag-take ng responsibility, ang talagang ang pakikikita ay isang malaking sakripisyo. Malaking ang trabaho kasi may retire. Diba? Pero ang pagiging magulang, ang pagiging nanay, ang pagiging tatay, sabi nga, ang nanay ay nanay, kahit ang mga anak nito ay matatanda na. Kahit na mga may apo na kayo, nanay pa rin kayo. Kasi yung tatay, walang retirement. Bakit? Kahit may anak ka na, kahit matanda na yung anak mo, nanay ko pa rin. Naglalambing ko pa rin sa nanay ko. Kailangan ko pa rin yung nanay. Kapag ang nanay may kumain, o even yung tatay, lahat ng gusto sabihin nyo na. Purihin nyo, pakainin nyo ng masarap kung kaya nyo, ipasal nyo kung kaya nyo. Huwag nyo po kailan nakaburol na, saka kayo makiiiyak at sasabihin yung mahal na mahal nyo. Kahit gaano magandang ataon at bulaklak at ibigay nyo, kahit sa ang libingan nyo ilagayan, kung patay na hindi niya ng alam. At lahat ng gagawin nyo, useless na yun. Baliwala na. Pagpatay na siya. Kaya hanggang buhay, dapat gawin nyo yung dapat nyo gawin na. Iparamdam nyo lahat ng pagmamahal kasi pagpatay na, useless na. Di ba? Kahit dalhan nyo dalhan ng bulaklak yan, kailangan. Lalabihin yung happy birthday in heaven. Happy Mother's Day in heaven. Di ba? Naiintindihan nyo ba yung ginagawa ninyo? Hello? Di ba? Useless na yun. Hanggat buhay, sapagkat ang sakripisyo ng isang nanay ay walang nakapatay na. Meron itong tatlong matigat na responsibilidad ng nanay. At gusto ko, bibigyan natin ng pang. Ano ito? Matigat na responsibilidad. Okay. Bago ko pumunta ron. Ano yung next stage natin? Yeah, being a mother. Being a mother is perhaps the hardest but most rewarding job for a woman will ever experience. Starting, sabi doon, sa pagbubuntis ng 9 na buwan, giving birth and taking care of them, and becoming a mother is not easy. Also, it's not difficult. In fact, a mother is a very, very difficult. Especially if you are striving to be a good and not best. No.
Walang best mom. Walang perfect mom. Walang perfect. Meron best mom and good mom. Pero walang perfect. Kasi wala naman perfect na nanay. Ano? But being a good mother, being a good mother, meron tayong tatlong pinakamabigat na responsibility. Una, pakilagay po yung slides na ito. Yan. 3 responsibilities of a good mother. Una, ano yung biblical responsibility? Marital responsibility and parental responsibility. Nahin natin, a mother who seeks the kingdom of God first. Ang isa daw nanay, sabi doon, a mother who seek the kingdom of God. May first tayo dyan nilagay. Sabi doon, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang inyong pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kailangan ang isang nanay ay fully and completely connected sa ating Ama sa langit. Hello? Ito yung isa sa responsibility natin. Sabi nga, sa June, saka na natin pagbigyan ng pansin yung mga tatay, nanay lang po na kayo. Mapasensya ko na kayo mga tatay. Sa June atin. Hello? Okay. Okay na po? Yan. Okay. Ang nanay ko, ang sabi naman na nakasulatan, dapat meron tayong tinatawag na close contact sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi hindi natin mailalapit sa Diyos ang ating mga anak kung tayo ay hindi konektado sa Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay sa iyong anak na wala sa iyo. Amen? Kaya, kung nasa puso mo ang Panginoon, pwede mong ilapit sila sa Panginoon. Marami ang narinig ng testimony. Sabi nga, yung prayer ng isang mother ay very, very powerful. Ano bang pinapanalangin ng nanay? Diba? Magmula pa lang sa oras na malaman mo na ikaw ay nagdadalang tao, magsisimula ka ng manalangin para sa anak. Hindi simulan mo ng alagaan ang sarili mo kasi kapag na inaalagaan mo yung sarili mo, pinigyan mo yung anak. Iniisip mo yung pag-aaral ng anak mo. Iniisip mo kung anong ilulutos mo sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan. Lahat. Everything. Di ba? At higit sa lahat, sabi nga, ang great intercessors ay ang nanay. Amen? Ang isang ina, hanggat ang anak niya ay hindi nakakabalik ng bahay, wala kang katahimikan. Amen ba? Kasi pag alis ng anak mo mula sa pintuan ng inyong bahay at lumabas yan, matatahimik ka na lang ulit kapag ang anak mo ay katabi mo nang natutulog sa kama. Pero hanggat hindi dumarating yan, hindi nga kayo makatulog, di ba? Nag-aalala kayo, nag-pray kayo, nasaan na kaya yung anak mo? Ano nakikita? Ako, anak ko mababasa, baka inabot ng baha. Ako, nahirapan sumakay. Di ba? Amen? O, naisip niyo ba yung sakripisyo na yun? Di ba? Naisip niyo ba yung sakripisyo ng mga nanay? Magkabe, ano? Ay, naku, hirap ko yung mag-isip ng lulo ko eh. Ay, ito ba ang hindi? Ay, ito maganda. Isa. Buhay ang kasama. Iisip siya ng anong lulo ko eh. Hirap na hirap siya mag-isip ng lulo ko eh.
Pagkatapos pagdating ng bahay, yung mga anak na pinaghanda mo ng pagkain, di pala kakain, dahil kumain na. Ay, di ba, kumain na kami. Masama na loob ng nanay na nagluto ako, naghirap ako, di ba nagtinikman? O minsan naman ganito. Diba, no? Hoy, nagingin ha. Kaya dapat kahit konti, kumain kayo. Pagpakita ng tao man lang kayo. Naghirap ng nanay na nagluto. Isa pa, ito. Ilan sa inyo ang kumain, nagpapasalamat sa Diyos bago kumain? O, ilan naman sa inyo nagpapasalamat sa nanay niyo pag kumain kayo? Ay, sarap ng luto mo. O pagka nakita mo yung pagkain, kain ka na lang, wala kang pakialam. Di mo lang na-appreciate yung nagluto. Di mo man lang sinabi kung masarap pa. Hello? Tako. Aminin nyo ito. Magsalita man ang nanay nyo, hindi. Hinihintay nila na i-appreciate ang niluto nila. Di ba? At tuwang-tuwa ang mga nanay pag na-appreciate ang luto nila. Amen? Ay, nako. Tandaan nyo, yan yung asawa ko sa akin. Hindi man lang nagsabi ng thank you. Hindi man lang nagsabi ng masarap o hindi. Hindi umiimik yan, pero minsan, sa sarili nila nagre-reklamo yan. Pakinggan nyo, yung tulog ng pinggan at naguhugas na. Pag malakas yun, ibig sabihin ako hindi appreciate yun. No, ang nanay, hindi naman yung mapagmahal ng mahal na ibigay na regalo ito. Aalala ko lang sila. Sabi ko na, one time na nagtatrabaho na yung anak ko. So, swerte niya, bumili siya ng ice cream. Diba? Ano? Kami ng ice cream lang ng ice cream ng swerte. Alam mo, yung tinig na yung ice cream. Diba? Pinakamasarap na ice cream sa buong mundo na natin. Sabi ko na, ito ang pinakamasarap na ice cream. Ano lang naman yan? Nag-delecta lang naman yan. Ordinary. Yan. Bakit? Kasi galing sa kanya. Unang bunga ng kanyang pinagpagulan. Diba? Tama ba? So, but, sabi ko na, a mother who seeks the kingdom of God first. Next, one, who puts Christ in their life. Yan. One who puts Christ in their life. Kaya nga, hindi na ako ang nabubuhay ngayon kung si Kristo na nabubuhay sa akin, at nabubuhay na po sa ngayon ay sa katawan na kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nagkakandod sa sarili para sa akin. Wow. Good rights and the yeah. Okay. Magsisigan ng kingdom of God, matigit sa lahat, kailangan si Christ nasa puso mo. Kasi nga, sabi ko, ito. Ito ang lagi kong binabatid. Ito yung lagi kong sinasabi kahit sino kasama. May ulit-ulit ito binabatid. Bilang magulang, ito ang lagi kong sinasabi. Ano ang magiging kapakinabangan ko bilang isang ama? Sabihin niyo na, pastor ako. Ano ang magiging kapakinabangan ko bilang isang magulang? Kung mailalapit ko ang kaluluwa ng buong mundo, pero ang sarili kong anak ang pupunta sa impyerno. Galing yan doon sa libro ni Kenneth Hagin na nabasa. Sabi doon, what shall a father's wrath? If he gave the soul of the world, and yet, yung kaluluwa ng anak ng pupunta sa impyerno. Hello? Naisip nyo lang yung impyerno, naisip nyo lang na ang init sa Pilipinas ay 45 to 50. Hindi ka makalabas ng bahay. How much was the impyerno? No.
Sabi nga, kung si Kristo ay nasa atin at kung si Kristo na, kung nabubuhay tayo kay Kristo, siguraduhin din natin, by all means, ng iyong anak ay makakasama mo sa buhay na walang hanggan. Hello? Amen ba? By all means, kahit anong gawin mo, dapat kasama mo sila. No? Kahapon, tinitingnan ko yung Facebook kasi nakapaskil doon yung mga UFW, hindi pa nilang makasayaw. Yung kaganda ng mga UFW. Sabi ni Gary, so punta ka. So yun. Kasi baka maiyak ako. You know? Hahanapin ko yung asawa ko eh. Wala. Diba no? Sabi ni Ate Lee, so, ito ba na mag-preach ko? O, hindi ka ba maiiyak? Sabi ko lang, hindi ko ba ipan ako? No. Diba no? Pero ito yung nagpapasigla sa akin, nagpapasaya. Sabi ko, sana kasama yung asawa ko ng mga UFW na to. Ayun. Pero ang sabi naman ng Biblia, masigit na maganda ang kanyang kinalalagyan sa piling ng Ama kaysa sa atin ngayon. I think that hindi niya nararamdaman yung init sa Pilipinas ngayon. Hindi na ng problema ng asawa ko kung may pagkain kami una. Kung ano lulutuin niya. Di ba? No, hindi niya na problema ang budgeting. Hindi niya na problema pag nagkikera man ang Ukraine at saka ang Russia. Kung ginugulo man tayo ng China, hindi niya na problema yun. Nasa better place. And I thank God, pag naminis ko siya, nakikita ko yung mga gatherings, lagi ko sinasabi sa sarili ko, higit na maganda ang kanyang kinalalagyan ngayon kaysa atin. Amen? Yun po ang aking pang-comfort, pang-palubag loob. Naminis natin siya, pero higit na maganda. Sabi nga, isang tunay na ina ay the one who puts Christ in their life. Bakit? Kasi kung ano nasa atin, yun, kaya natin ibigay. The next one is, sabi nga, connect. Laging may connect. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, ninyo ang anumang nais ninyo at matutugat yun para sa inyo. Sabi nga, it is joy for us to see na ang ating mga anak ang unang magiging lupa ng ating pananampalataya. Connect. Bakit? Kasi habang konektado tayo sa Diyos, maikukunik din natin ang ating anak sa, sige, sino ang nanay na narito na magsasabing masaya siya kung ang alam mo ang anak ko ay namumuhay sa kasalanan? Diba? Mag-i-enjoy ka ba? Kung ang anak mo, alam mo, wala sa Panginoon. Hello? Pero, may pangako naman ang Biblia. Remain in the Lord. Kasi, sabi ko nga, kaya mapalad po yung mga young mother o yung magiging nanay na kapag na napalataya ng Kristiyano. Alam mo bakit? Kasi alam nyo na yung gagawin nyo pag kayo ang nagkaroon ng pamilya. Amen? Pag ang baby o bata, madali pa yung tulo at madaling ilapit sa Diyos. Pero kapag matanda na yan, away na kayo. Nahirap. Next one. Meron dito binabanggit, sabi nga, let us be a mother of spiritual integrity. May mga verse dyan, sabi nga, next verse, next
a mother of spiritual integrity. Sabi ng Biblia, maging kalugod-lugod sa Diyos. Angel said to Mary, huwag kang matakot dahil naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Ibig sabihin, ibig palang sabihin ng integridad, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. A mother with integrity, with integridad ng isang man. Let us be a mother who enjoy the presence of God. Sabi ng Luke chapter 1 verse 30. And let us be a mother who hunted for God, thirsting with God. Sabi nga ang isang kasing ina ay user, hindi ko siya nagtutulak ng damuhan ng marijuana. User, taga-remind, tagapagpaalala, at motivator. Sabi nga, Lord, let us live for God and let us stand the word of God. Okay. Walang nanay, sabi nga dapat lahat ng nanay is stage man. O di ba pag may artista, anong sasabihin agad, anong trabaho ng nanay is stage man? Meron ng mga nanay na pag nag-artista yung anak nila, kahit gano'ng maganda yung trabaho, nag-resign sila para samahan lang ang anak nila. O di ba? O kita nyo. Bakit stage man? Pag ang anak mo nag-aaral na, at sinabi ng anak mo, ay, meron pong PTA meeting. O di ba yung naghahanda ka dahil ating sa PTA meeting? Pag sinabi may program po, ay nako, anong gagawin ng nanay? Anak, anong isusuot mo? Di ba ikaw naghahanda ng costume? Ikaw ang naghahanda ng pagkain? Pag may Christmas party at magdadala ng pagkain, di ba ang nanay ang magluluto? Anong costume? Naku, nanay, kailangan daw nakabumo. Di ba bibilan mo pa ng costume at lagi kang kasama? Yung word, di ba ginagamit? Hello? Kasi ang nanay ang number one fan ng kanilang anak. Kaya nga sabi motivator, ikaw yung nagsusulong, anak, kaya mo yan. Sige lang, anak, kaya mo yan. Di ba? O, yun ang nagsabi sa inyo. Anak, huwag mo nang gawin yan. Wala kang mapapala dyan. Wala kang mapapinabangan dyan. Di ba? Pero ang nanay, lagi nang nagsusupport. Sana, lagi ko yung sinasabi nga. Ako, maagang namatay ang tatay ko. First year high school pa lang ako, namatay na yung tatay ko. 51 years old siya. Kaya matigat ko, 10 kaming magkakapatid. So, ako yung pang-anim. So may 4 pang sumunod sa akin. Ako yung pang-anim eh. Naisip ko doon, grabe ang hirap ng nanay ko. Imagine mo, 10 kami. First year high school ako, yung puso kong kapatid, hindi pa nag-aaral noon. Hindi nga niya alam na patay na yung tatay ko eh, yung puso nanay. Tapos, syempre, ilang kami yung sinundan ko, nag-aaral kami. 3 kaming high school noon. Nag-aaral ang nanay ko. Ang bigat ng responsibility, sino paano mo bubuhay dahil? Eh, wala na makanap po yan, nanay ko, hindi tumigilan sa buhay, pagkatubig ka na eh. So, ako nakita ko yung sakripisyo ng nanay ko sa amin, hirap. Pero isang bagay lang po ang hindi ko nakita sa nanay ko. So na yung subuko at yung pagreklamo sa lahat ng hirap at bigat ng trabaho na ginagawa. Kahit nag-iisa siya, nagpupugit siya. E talaga kung ano, talagang grabe yung kanyang sakripisyo sa amin. Kaya nga nung yung lumaki na kami, nakakapagtrabaho na kami, yun po yung nakatay siya at the age of 86. So ako yung isa sa pinakamalapit na nag-aalaga sa kanya. From time to time, I stay sa tabi na ilang araw, sa 1 week, marami ka na araw niyo kami. Ito, marami mga kapatid ko kumalit na pagula. Nakatutok ako. Sabi ko nga sa lahat ng mga magkakapatid kaming lalaki, nakatutok ako. Nakita ko yun. Alam niyo ang nanay ko, yung mahina na siya. Isa lang ang sinisigaw. 86 years old, lahat kami may pamilya na.
lahat kami may mga anak na. Alam niyo sabi niya, sabi ko, Nay, hirap ka na, okay na. Ano ka na, ito ka na. Alam siya na nandun na, paano si Pilipin kapatid mo? Yung kabuhayan niya, paano na ko yung pagbili ng bigas? Ako yung may 86 years old. Kaya nang iniisip niya, pagbili ng bigas ko, kapatid ko. Ang iniisip ng nanay ko, yung patuition nung pamangkin ko. Sabi ko, sige Nay, okay na. Bahala na kami. Magtutulungan na lang kami. Ayaw niyang bumitaw, lumalaban siya kasi naiisip niya, pambili ng bigas ng kapatid ko. 86 years old? Di ba dapat relax na lang siya? Dapat pahinga na lang? Hindi. Iniisip niya, yung kapatid ko, ito patitid niya. Iniisip niya, yung kapakanan ng mga kapatid kong matatanda na. May mga apo na. Kasi nanay ko, 4th generation na, inabot niya eh. Inabot niya yung mga apo niya sa tuhod. Marami. Mahigit 40 yung apo niya. Isang po kami pinagapuhan, pinakamarami sa amin. Yung mga apo sa tuhod. Inabot niya yun. Yun yung sakripisyo ng nanay. Ako ito, dahil isang nanay, kahit lumalaban yan, kahit matanda na yan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak. Hello? O, di ba? Tayo, ganun din naman. So, sabi nga, ang isang nanay ay soup worker. Okay, ano ba? Talking to marital responsibility to be connected to our spouse. Sabi nila, no, ito ang maganda. Nanay, ha? Bago ka daw, sabi dito, bago ka maging mabuting ina, it will start with being a good one. Pwede bang maging mabuting ina, pero hindi ka good wife? Dito kasi sa LCC, meron isang natagihan ng LCC na sana wag mama ng mga babae, mga dalaga na yun. So, pero magdataman, Uy, Robert, may katutunan no? That's right. Matatapat ang nanay sa LCC. Hindi wala ka dito. Hindi wala ka kayo doon. Kami mga anak, mga asawa, mababait kami. Matingnan lang kami ng asawa namin. Tama ba Kuya Joe? Hindi mo talaga. Sabi nila, oy, mababait yung mga nanay dito. Alam ko mapagmahal kayo. Alam ba? Alam ko mga nanay dito mapagmahal. Sabi ko, Kuya Joe, dito. O, kayong mga nanay, kayo magsabi ngayon. O, mababait ba kami? O, sabi nila, yung mga nanay dito is true ang personality na mabagyan. So, okay daw, sanay si ate o ha? Tama. Pero, hindi naman masama. It is long responsibility. But, note, sabi na Biblia, bago ka maging mabuti na, dapat maging mabuti ka muna ng asawa. Note, ano ibig sabihin sa magiging mabuti ng asawa? Sabi ko, ang word ng marami doon, yung word na mahirap gawin, submissive. Oy, ako, sinasabi ko sa inyo. Okay. Saan nahulog si Adan? Ano, di ba? Nahulog si Adan dahil sa pagmamahal niya kay sabi niya, Eva yung kukas eh. Sabi niya, Adan, masarap, kain ka rin. Hindi man lang sinabi ni Adan, sinabi nga ni Lord, huwag kainin eh. No. Ibig sabihin, mas may power talaga ang babae. Oh, next. Saan nagkasala si Abraham? Hello? Sinabi kasi ni Sarah,
Abraham, sipingan mo yung aking alala, yung aking katulong para kung magkaanak. At siyempre si Abraham, inutusan ng asawa, excited siya. Yes! Sinipingan niya. Nagkaanak. Si Ismael. At yung Ismael, yun yung naging problema nila. Yun yung Arab nation eh. Hindi sila nakapaghintay ng 25 years yung pangako. Diba? Maraming pagkakako. Saan pa? Si Solomon, pinakamatalinong hari. Bakit siya nagkasala? Diba? Si King David, pinakamatapang na hari. Saan siya nalaglag? Oh. Sa kasaysayan ng Biblia, ipinakikita ng isang kahinaan ng lalaki ay ang babae. Bakit? Tadyang. Walang tadyang eh. Di ba? No. Sabi nga, sa bawat tagumpay, in every success of the man, there is a woman behind. Amen? And every failures of the man, there is other woman behind. Tama? Marital responsibility. Hallelujah. Okay, sabi diyan, ang wife daw, faithful helpmate, suitable partner. Sabi ng Genesis 1:28, the Lord God said, it is not a good that a man to be alone, I will make him a helper meet for him. In 1 Corinthians 11:9, neither was the man created for the woman, and woman for the man. Help me, suitable partner, and help me. Yun yung trabaho. And number 2, a faithful wife, sabihin, tapat na asawa, sabi ng Hebrews, marriage should be honored by all, and kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexual immoral. Ephesians chapter 5. Wives, submit your husband as to the Lord, as husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Sabi doon, his body, of which he is the Savior. And another one, yan, connected with your husband. A mother who loves and honors her husband. A mother who supported her husband's leadership. Dapat supported ka. A mother who gives respect and obedience to her husband. No, if you want to be a good mother, you have to be a good one first. Children are God's gift to us. Sila ay bunga ng inyong pagmamahala. O mga nanay, okay naman po yung gusto ang personality. Maganda rin po ang mga nanay na kanta. Pero iwasan yung insult ng matapang, asawa nyo, pagkaharap nyo ang inyong pag-anak. Bakit? Kasi kung nakikita ng mga anak nyo, naadan nyo ang asawa nyo, ano sabi? Yung mga anak nyo, pero hindi nang gagawin. Hindi na, pag nagkaroon sila ng pamilya. Diba? Ang makita nyo, yung kayo ay supporter, help me. Diba? Yung talaga nakikita nyo, tinutulong kayo pag-ibig. At ibig sabihin, sabi nga, sa basketball, lagi kong tinatanggol, ang nanay kasi ang playing coach. Kung ang tatay ay captain coach, ang nanay naman ang playing coach. Sa yung nakakakita lang. Kasi siya yung nagpaplano ng laro. Di ba? Makita nyo. Pag mag-birthday ang pamilya, sino ang aligaga? Di ba nanay? Pag may birthday? Pag mag-Christmas, sino ang aligaga? Pag New Year, sino ang aligaga? Any occasion na darating, tama ba? Sino ang aligaga? Di ba nanay? O pag mag-Christmas ka, September nga, nagsa-shopping na kayo. Nagpaplano na kayo kung saan kayo. Di ba? Ito to. Ang tatay kasi supporter lang yun eh. Hindi lang. Go ahead.
Di ba, no? Pero kadalasan, nanay. Kaya kapag naunang nawala ang nanay sa pamilya, imagine mo ang isang team ng basketball na walang playing coach, na walang coach. Hello? Maraming trabaho ang nanay na hindi kaya gawin ng isang tatay. Although maraming trabaho ang tatay na hindi kaya gawin ng nanay, pero higit na mas marami ang nanay na ginagawa na hindi kaya ng nanay. No? Tama ba? Kaya nga ang tawag yan, partner, helpmate. Plus, parental responsibility. Sabi dito, parental is to be connected to your children. A loving mother, sabi ng 15, a faithful home provider, maker, keeper of, hello? Sabi, nagkakagano. Keeper of the home. Then, sabi nga connected to have a loving, bakit po, pakiayos lang po yung microphone ko. Sabi ko tayo. Hello? Yan. Thank you po yan. Okay, connected to have a loving relationship with your children. Be connected yan. So, yung sa parental, be connected to your children. A mother who loves and understands her children. Ang nanay daw po, hindi ka lang nagsasalita. Maraming nanay mahilig magsalita. Pero dapat, higit sa lahat, marunong kang makinig. Amen? Okay namang magsalita, bakit hindi ka nagsasalita? But, higit sa lahat, dapat marunong kang makinig. Ngayon po, di ba merong yung mga bata ngayon, mahirap po silang maintindihan at hindi mo alam. Meron lang po ako dito. Meron ako isang nire-research. Sabi dito, yung ipinanganak taon ng 1928 to 1945, ang tawag dito ay silent generation. Diba? Yung ipinanganak ng 1946 to 1964, boomers. O, sumigaw na kami yung mga boomers. Ako, boomers ako. Diba? Yung ipinanganak ng 1965 to 1980, ang tawag yan, Generation X. Generation X yan. Yung ipinanganak ng 1981 to 1996, ang tawag yan, Millennial. 1981. Ang ipinanganak ng 1997 to 2012, ang tawag yan ay Generation C. Tama? At ang ipinanganak ng 2030 to 2025, ang tawag yan ay Alpha Generation. Oh, bakit po tinitingnan yan? No. Hindi mo maiintindihan ang mga bata at ugali nila kapag hindi mo naintindihan. Halimbawa, yung millennials, di ba ang ugali ng millennials Lalo na yung Generation X. Pag sila kasi, ganito yan Sabi ng Generation X, ito kami Umayan nyo sa amin, ayoko yung sa inyo. Pag pinagsabihan mo silang, hindi. Ito kami No. At tingnan ninyo buksan nyo, tingnan nyo lang sa Google para maintindihan nyo kung ano yung ugali ng isang bata, yung kanilang generation, kasi maiintindihan nyo sila at mapapakasamahan nyo sila kapag alam nyo. Tingnan nyo. Ako po, sabi nga, ang isang magulang dapat meron yung spirit of adaptability, meron tayo. Marunong tayo mag-adjust. Hindi natin pwedeng sabihin, ito tayo Ito kami. Huwag na huwag mong papakitay sa anak ko lang. Ganito kami. Ganito kami noon. Sasagot namin yung anak, tayo. Hindi kami. Di ba? Tayo yun, hindi kami. Ayaw nila na kinukumpara sa iba. Di ba? Ang gagawin mo lang, ikaw ang mag-aaya sa kanila na magkakasundo talaga kayo. Gagawin, halimbawa ka po. Dati kahigpit ako. Ako,
i-announce pa. Pero nga ako, nagsisisi na ako. Kasi meron ako young people na paano nag-boyfriend. Sabi ko, magkula kayo, break na kayo. So, ako na ako nag-break. Kasi sabi ng parents hindi ako muna. Pag hindi ko break, hanggang kayo, single pa rin. Ano, magkakasawa. Oo, nakita mo ngayon. Bakit? Kasi kung nakita mo to, nung ginabal ko to, nung research ko, hindi pala dapat dito. Kung pala, mag-a-adjust tayo. Para makakuha natin yung ano ng mga kabataan. Matututo kang mag-aaral, matututo kang mag-adjust. Kaya nga itong sabi ko sa nanay, hindi ka lang magaling magsalita, dapat magaling kang makinig. Pakinggan mo sila. Ay sinasabi sila, magkakasundo kayo pag marunong kang makinig. Pero pag ikaw lang ang nagsasalita, ikaw lang nagsasalita, ang mga bata ngayon, yung mga generation sila ngayon, hindi mo sila pwedeng ikulong sa bahay. Ang gusto nila, meron silang mga technology. Nagkakasundo kayo ng technology. Sabi nga, a mother who loves, understands her children, a mother who taught her children discipline and honor of God. Hindi pinakamatigat. Paano mo sila didisiplinahin nang aayon sa banal na kasulatan? A mother who faithfully takes care of her children. Sabi na dyan, 1925. Naisip niyo ba yun? Hindi ka makita ba? Isip mo sa makinanay. Hindi ka ba makinanay? Ay, mag-isip mo na kayo. Kaya pag-ibig ka na, hindi lang nagkakalong ka na. It takes a responsibility. No. Kasi at buhay ang ibinigay sa iyo ng Diyos, responsible ka sa buhay na yan. Amen? Kaya po, masaya, nakapasama na naman kayo ng TV. At take responsibility. Buhay yan. Sabi ko, the meaning of goal of being a mother is spiritual endless. Endless. A mother is a protector, disciplinarian, and friend. A mother is a selfless, loving human who must sacrifice many of their wants and needs for the wants and needs of their children. Ito po yung word na susubo mo na lang, iluluwa mo pa at ibibigay mo sa anak. Amen? O, tingnan mo. Halimbawa, ikaw nagtatrabaho ka o ito sa education ng kailangan. Bawa isang lalo na kung teacher, no? Gagawa sila ng lesson plan hanggang alas 12 ng ating gabi. Diba? Gagawa ng lesson plan yan. Alas 12 ng ating gabi, gising ka. Matutulog alas 4 ng umaga, kailangan mong gumising kasi magtulog ka ng almusal ng anak mo. Papasok sila sa school, papasok ka rin. So, ilang oras lang ang, di ba? Di ba po mga teacher, no? Ilang oras lang. Itutulog nila, isang teaching nila, kasi matutulog ng hating gabi o gabi-gabi na, gigising ng madaling araw para matulog. Pag-uwi nila sa bahay, pero ulit. Routine yan. Kaya nga sabi nga, a mother who works hard to make sure the child is equipped with knowledge, skills, and abilities to make it is a competent human being. No! Gumagawa ka ng sarili mong lesson plan yung isang guru o yung isang nanay na nagtatrabaho. Pero hindi mo makalimutan anak yung assignment mo, ituturo mo pa rin yung kanyang assignment. Mag-test ka pa rin ang kanyang assignment. Di ba? Nagtuturo ka pa rin ng good moral.
lagi ko po ito sinasabi. Sabi ko sa mga pastor, pag nag-meeting, kung ano ang nangyayari sa kanilang iglesyang nasasakupan ay reflection ng kanilang leadership. Kung ano yung attitude, yung character, at yung kanilang kultura sa kanilang simbahan ay reflection ng leadership ng isang pastor. Sa isang magulang, kung ano ang nakikita ng tao sa anak mo, reflection yun ng leadership mo bilang tatay ka o nanay ka. Amen? O di ba tayo ganun? Uy, ang bait naman ng batang to. Siguro ang bait ng mga magulang nito. Uy, ang galang naman ng batang to. Siguro ang bait ng nanay. Bakit? Kasi tayo ang nagtuturo ng mama. Tayo ang nagtuturo ng ginagpo at saka opo. Tayo ang nagtuturo ng respeto. Sa tatay, meron ba kayong natandaan itinuro? Ang nanay ko sa inyo na hindi nakakalimutan hanggang sa inyong pagtanda. Ako meron isang nakakatuwa. Influence ko ng nanay ko sa akin. 10 kami magkakapatid. Ang lagi sinasabi ng nanay ko, anak, tandaan mo, mahirap lang tayo. Pag kumain kami, magluluto ng pigrito-pigrito at malalaparin nyo ng malapad na malapad, hahatingin na parang pizza pa. Diba? Hindi ko nakaranas ng gano'n. Pagkatapos, pag nagluto ng paksiw na galunggong, pwedeng tig-isa. Pagka medyo malalaki, hati. Dagdag lang ng sabaw. Tatapunan ng akin yun. Ano ba? Tama, no? Pagkatapos, sabi ng nanay ko sa anak, tandaan mo, mahirap tayo. Pag pumupunta kayo sa ibang tao, kahit sa mga kapatid niya, kasi hindi kami sinasama sa mga pang-birthday, fiesta, kasangit, kasama na na. Kasi magwila ng nanay ko. Sa kapitbahay namin, may 5 anak, dinala lahat sa birthday yan. Pinag-kismisan ng mga marites. Sunod-sunod yung anak na, 5. Jadi, tama, nakatipid na sila, libre na sa tanghalian. Narinig ng nanay ko yun. Sabi ng nanay ko, 10 anak ko. Mag-kismisan din ako. So, wala. Nabi lang sabihin ng nanay ko, anak, pag pumunta ka sa ibang tao, nakikikain ka, gutom ka pa, kung hindi nakakainin mo nga. Huwag ka kakain ng gaya ng pagkain sa atin. Kailangan, konti nga, kain mo. Kahit gutom ka pa, yun lang. Yun yung itinuro ng nanay ko sa akin. Dinala ko yun hanggang may asawa natin. Dinala ko yung kahit sa matanda na ako. Bakit? Kaya nung unang nagpapasulang ko dyan, kaya nalang ko isang siya sa atin. Nagpasumpong may sa ito. Ano bakit po si Pastor? Pag pinakain mo, ayaw kumain. Diba? Pag gusto mo na sabi, kapit, ayaw. Yung taga-Bataro yun, nagsusunod sa akin. Nasabi kong Pastor, si Pastor po ba, nandidiri sa amin. Pag pinakain, ayaw kumain. Pag ano, sige po, hindi lang po. Sige, kaya na po ng asawa ko. Ayaw, Pastor, kami dito. Dala ko yun. Okay. Magmula noon, nagbago ako. Kaya pag sinabi, Pastor, kain ka. Kumakain ka po. Di ba? Pag sinabi, isang ganito na sasabi ko, ate, wag na soft drink, tubig na lang, bottled water, tubigan ako. Sasabi na ako minsan. Kasi tinuruan ako ng kasama ko. Hanggang may alam na ako, Pastor ako, tara na ko yung dito. Kaya sabi nila, ang hirap makainin ni Pastor. Hindi ko alam kung nahihiya ng hindi na nag-influence ng dami kami kung hindi na nag-influence ng dami. At kung pagkakata na yan. Kaya kapag maganda, hindi ko sure. Okay, next one. Last one. In our conclusion, sabi dito, being a mother is a never-ending journey. We give birth to our children and hold their scars for the rest of our lives. We give life to them, nurture,
care and love them as they grow older. It is a huge sacrifice. No, ang word na ginamit, it is a huge sacrifice. Yet, also a beautiful blessing to be a mother. Ang pagiging mother ay forever kahit pa matanda na ang iyong mga. Kahit na matanda na sila. Sabi ko na, hindi ang mother. No reply. Bakit ito ito bumigay? Kung ganito kalaki ang sakripisyo ng ating mga nanay, vice versa yan. Tayo, ano natin sila yung na-appreciate. Okay na kung kumana, ng Happy Mother's Day, pinag-iba ng malaking hug, nanay ko. Inisip ko ba sila sinabi ng Happy Mother's Day? O diba? Hindi dapat nag-report ka ng something ng kids. O diba? Plano pa kayo? Kakain pa kayo sa labas, sabi ko, okay lang ang bag. Yes, hindi naman kayo sa tabi. What is important? Paano mo sila ina-appreciate? Sabi na, deserve nila yung appreciation. Deserve nila yung pagmamahal. Yung akapin natin sila, yung respeto. Yung kilalanin natin bilang dakilang ina. Hello? Bakit ko po pinapanggit yun sa inyo? Lalo na sa mga kabataan. Hindi ko narinig sa eskwela. Dapat narinig dito sa sita. We have to respect and love and care our mother. Bakit? Kasi nanay natin sila. At sobra-sobra ang sakripisyo nila para sa atin. Walang kapantay na halaga ang kanilang sakripisyo at kanilang ginagawa para sa atin. Someday, may papapagiging natin. Alam mo natin, na anak, may plano kayo. Hindi pa nakakapagplano, magplano na kayo. Magandang plano yung tuloy nyo. At kung may natitira pa kayong allowance, ibigay ko ng kita mga natin. Di ba? O sino bang kapilin? Ano bang magandang sa nanay? O ito ito. Pag nagbigay kayo ng point first, lagay ng pera. No. Pag nagbigay kayo ng alak ito. Alin niyo po ba? Bakit ako dati hindi ako nagbibigay ng wallet? Sinong mahilig na bigay ng wallet? Yung mga anak. One time sabi ng asawa ko, public naman mo nung ako ng wallet. Sabi ko, sige, pili ka. Bakit ako yung magbigay ng wallet? Kasi wag ka magbibigay ng wallet ko palang naman. At dapat lagi mong lalamanan. Tama ba? Hello? Dapat lagi mong lalamanan. Anyway. So, big another congratulations po sila. God bless you. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Po, priceless ang inyong sakripisyo para sa atin. Lord, salamat po. Salamat po sa mga namin. Salamat po sa bawat nangyari po. Salamat po sa iyong salita. May sa puwet po natin. Ano po ang aming katulungan. Babasa po sa iyong salita. Kung ano ang aming narinig